eksenang bumibida sa social media. Ang mga eksenang pag-uusapan ngayong araw na siguradong Insta-updated ka. Insta-scoop, Insta-spotted, Insta-connect sa Eksena Roundup. Insta-scoop! Nadine Lustre nagsalita na sa di umano'y closest ni James Reid at Julia Barreto. Kumakalat ngayon sa social media ang iba't ibang larawan ni James at Julia. Dahil dito, ilang fans ng Jadine ang patuloy na binabash si Julia at James. Kaya naman nababahala na si Nadine dahil ayaw niya na nababash si James at inaaway ang kanyang on-screen partner. Ayon pa sa artikulo ni Jocelyn de Maculangan ng pep.ph, parang wala naman ako sa lugar para magalit. We're very open to each other so he'll tell me. Naghihintay lang ako sa kanya na siya ang magsabi. Pahayag ni Jadine sa presko ng bago niyang pelikulang Chainmail. Kung pinag-usapan sa social media ang mga pictures ni James at Julia, pinag-usapan rin ng netizens ang di umano'y mga nude photos ni Martin Del Rosario. Sa column ni Leo bukas, sa Pinoy Parazzi, sinabi ni Martin na hindi naman daw naapektuhan o nasaktan ng kanyang pamilya sa mga umano'y naglabasang nude photos daw niya. Dagdag pa ni Martin habang natatawa ito sa interview, dumami rin yung followers ko sa Facebook, sa Instagram. Dapat pala may scandal para i-follow ka pa. Ella Cruz, tinanggihan ang offer na sexy roles ng Kapamilya Network. Just recently ay inofera ng young star ng role na isang club dancer sa isang episode ng Maalaala Mo Kaya, pero tinurn down niya ito. Ito naman ang paliwanag ng young star mula sa column ni Rachel Siazon. Kasi 18 lang po ako, gusto ko pa rin bumalik sa pagiging tweetam role. So yun, sabi nila, matuto kang tumanggi minsan. Sa gitna nito, happy si Ella sa kanyang project sa Happy Network. The latest of which is parang normal activity na mapapanood na ngayong Sabado, 8 p.m. sa TV5. Insta-achieved! Piolo Pascual at John Lloyd Cruz magkakasama sa pelikula. Ngayon pa lang ay marami nang nag-aabang sa pagsasanib puwersa ng dalawang tinaguriang box office king sa pelikulang Hele sa Hiwagang Hapis, directed by internationally acclaimed director Lav Diaz and produced by Direk Paul Soriano and Star Cinema. Sa Instagram post si Direk Paul may photos sina John Lloyd at Piolo sa isang eksena ng pelikula. May post din siya kasamang dalawang aktor at si Direk Lav Diaz with a caption, 1017p is currently producing and shooting a Lav Diaz film. This brings together two of the country's biggest actors, Piolo Pascual and John Lloyd Cruz. Sa pagsasama ng mga bigatin sa pelikula, sigurado na this film will be one great masterpiece. Ito ang Eksena Roundup! Connect ka sa mga init na eksena! Connect ka sa mga bigating artista! Connect ka sa trending na intriga dahil araw-araw palagi kang connected sa showbiz. Connect na connect! Showbiz, connect na connect! Showbiz, connect na connect. Happy tayo dito sa Showbiz, connect na connect. Showbiz, connect na connect. Showbiz na connect na connect. Tuesday sa inyo mga connection. Ang bilis ng araw kasing bilis sa mga trending na intriga dito sa Showbiz Connect na Connect. Pero bago lahat, i-follow nyo muna ako at MJ Marfori, Instagram and Twitter. Hindi ka naman si Little Mermaid today. Oh. Area lang. Medyo lang. Wala lang mundo. And follow me, of course, Bianca_King. At meron kaming bago dito, ang Viber Public Chat, diba? Hindi lang sa Twitter, Facebook at Instagram nyo makukuha ang mga latest scoop. Pero ngayon, real-time makakasama na kayo sa tsikahan namin. Di ba, IC? Yes, napakadali lang yung mga connections. Just log into Viber. Siyempre, mag-download kayo. Huwag kayong mag-download kayo yung Viber. Of course, let's go kayo sa, sa Explore, then Public, then follow nyo kagad kami. Showbiz Connect na Connect. At eto pa, hindi lang kami tatlo mga nandun at ang ating mga connections dito sa show. Every now and then, mag-guest tayo ng mga controversial na artista na pwede nyo makita yung pinag-usapan namin. Guilty pleasure nyo na ito. Yes! Correct. And of course, kayo mismo pwede kayo maging dahilan ng next na trending na scoop sa hashtag is Showbiz Connect na Connect. At syempre, itag nyo kami dito. At tag nyo rin ako at IC Mendoza. Eto, trending story na nabuhay muli, okay? Si Bong Navarro and Denise Cornejo. So last year, pero ito bagong-bago dahil yung serious illegal detention na final niya sa Taguig RTC, nabuhay muli, nag-face-to-face ulit sila last week. And si Denise, nag-grant yung petition niya for bail. Kaya ibig sabihin nun, tuwing dinidinig yung kaso or habang dinidinig yung kaso, wala siya sa piitan. She's a free girl. Yan ang hot issue kumokonek sa ating trending story. Trending story.
Order by the court. Denise Cornejo, pinayagan makapagpiyansa. Nakapuntos ang kontrobersyal na si Denise laban kay Vong Navarro matapos siyang makapaglatag ng piyansa base na rin sa desisyon ng Taguig Regional Trial Court sa pangalawang pagkakataon. Ito ay bunsod ng kasong illegal detention na inihain ng It's Showtime host laban sa kanya maging kay Cedric Lee at sa isa pang nagngangalang Zimmeraz na sangkot din sa kaso. Nag-connect tayo kay Denise para alamin ang kanyang saloobin tungkol sa latest update ng kaso. Ito ang kanyang sinabi. Maging positive pa rin po palagi at lagi pong harapin ko ano po yung mangyayari sa inyo pa rin, kahit maganda o hindi maganda. Sagot naman ng kanyang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio kaugnay sa latest development ng kaso. We're just happy na sa ngayon ay yun nga, kinatigan yung dating kapasyahan na makapagpiyansa sina Mr. Lee, sina Mr. Rasa, saka si Miss Cornejo. Pero tila umaalma ang kampo ni Vong Navarro dahil dito. Humingi kami ng piyansa roon at kami pinagbigyan. Ngayon, sinabi ng kampo ni Ginoong Navarro na yung hukuman daw doon ay may kinakatigan, sinabi nila ay ilipat sa ibang huwes. Kaya nalipat kay Judge Ben. Ngunit ganun din ang desisyon ni Judge Ben na tama yung unang desisyon ni Judge Cortez. Sa gitna ng latest development, masaya naman si Denise dahil kahit paano, humuhupa ang kontrobersiyang kinasasangkutan niya na nangyari noong January 2014 pa. Pero dadating naman po talagang tatahimik eh. So, ako naglaylo naman po lahat. Masaya naman po ako. Samantala, mula ng pansamantalang nakalaya si Denise sa kulungan, naging abala siya sa kabi-kabilang activities. Ngayon po ay pinagpapatuloy niya yung kanyang dating ginagawa bago nagkaroon ng kasong ito, yung modeling niya, pagiging stylist, at ngayon ay nagtitraining siya sa stage acting at sa painting. Ayan. Ayan, si Denise Cornejo, yan. Makakapag-comeback kaya siya. May babalikan ba siya? Meron ba nangyari? I think ang claim to fame niya talaga, di ba, yung issue? Oo, pero ang daming parakit sa kanya ni Attorney Topacio. Oo. Hi, Attorney! Hi, Attorney. And in fairness, baka mali mo, actually very busy siya ngayon sa kanyang mga nagkaroon ng theater and ang kanyang painting. At nakita ko sa isang event sa Peplis, may ay kaway sa mga fans, may ay hi sa mga press. Wala naman pumansin. Grabe! Well, sorry, aminin na natin, may pagka-famous na rin. Or infamous pala. Infamous. Pero Yun. actually, feeling, masaya naman tayo for Denise kasi at least kahit pa paano, nagmumove on na siya from the issue. And ganun din si Vong, both parties. Oo, alam mo si Denise nga, sobrang dami niyang extracurricular activities. Nag-ano pa pala siya, yung motivational speaking. Sino? Si Denise! Aray ko. Nag-motivational speaking Ano talaga pinag-usapan siya. niya? Ano pinag-sinasabi niya? Ano motivate niya? Ano? Pinagdaanan niya sa Oo, condo. promise. Sa condo. Oo, totoo nga. What Wattpad na presents yan. condo? Wattpad presents Denise Cornejo. Punta ka sa condo ko. More trending issues when we return. Ito, very timely. Ang mga Pinoy bromance sa showbiz ating i-connect sa Connect the Stars. Mga connection, huwag kayo magpapawala sa mga chikahang always trending. Always updated. At always connected sa showbiz, Connect the Connect!